Bago pa kami matulog, pinag-stay ko na muna dito sa sala yung mag-aama ko dahil kailangan ko na talagang maglinis sa kwarto dahil more than a week na nga simula nung nagpalit ako ng bedsheet at merong nakatapon ng tubig dito sa higaan. Although hindi naman ako nag-worry na baka mabasa yung mismong kutsyon dahil sa ilalim ng bedsheet naglalagay pa ako ng waterproof na mattress protector. Long overdue na talaga itong paglilinis ko sa kwarto dahil supposedly nung Sunday pa to, pero anong inatubag ng mamshi? Gumala! Nag-mega mall siya. Para mas mampadali ngayong paglilinis ko, kailangan ko munang alisin lahat ng mga unan dito. Pinagtatanggalan ko na rin pala ng pundayan para mailabas ko na nga. Dito ko lang muna ilalagay sa may kusina. Pinagpupulot ka na rin yung mga laruan dito sa sahig. And hindi naman masyado talaga makalat dito dahil inaaraw-araw ko yung pagbawalis dito. Although syempre hindi pa rin maiwasan everyday na dahil may 2 bagets ako naglalaro. Talagang yung mga laruan kung saan-saan nandyan lang. Nilabhan ko na yung cloth ng mismong mop kaya medyo basa pa nga ito. Kaya naman ayan, ginamit ko na agad, then pinatapatan ko na lang ng electric fan yung sahig para matuyo agad. Itong sofa na ito, alam mo ko, sobrang gamit na gamit yan. Hindi dahil inuupuan yan. Alam mo, ginagawa ng mga anak ko dyan sa sofa na yan. Tinataob, ginagawang slide, o kaya naman pag tinataob nila yan, ginagawa nilang bahay-bahayan yung ilalim. Nakakaloka talaga. Inangat ko na rin pala itong maliit naming kutsyon dahil kailangan ko na rin alisin yung bedsheet suspender. And malaking tulong yung ganitong bedsheet suspender, lalo na kung ayaw nyo na natatanggal agad-agad yung inyong bedsheet. And especially kung minsan kumot or malaki yung bedsheet na ilalagay mo. Para lang intact yung kobre kama sa mismong kutsyon ba. Pagkatanggal ko nitong pink na bedsheet, makikita nyo na may puting cover pa yan. Yan yung waterproof na mattress protector. And in fairness, hindi talaga nabasa yung kutsyon namin. Dahil hindi talaga naiiwasan na ganyan, natatapunan to ng drinks nila o kaya uwi-uwi. Meron talaga ako nakalaan na extra mattress protector para sa kutsyon namin. Mabilisang linis lang talaga ito, kaya naman walis, dustpan at mop nga lang ang gagamitin ko dito. Hindi naman OA sa kalat. Minsan kasi kapag OA yung kalat talaga, alam ko madumi yung sahig, talagang ginagamitan ko ng vacuum. Pero pag ganitong alam ko naman na okay siya, pwede na yung walis lang. Habang nagmamap nga ako dito, pina-under ko rin yung electric fan para mabilis matuyo yung sahig. And lately nga pala, hindi na ako nakakapaglagay ng puzzle mat dito as sa pin dahil hindi ko pa siya nalalabhan. So dito nga pala sa isang cabinet nakalagay lahat ng mga cover, bedsheet, sofa cover, punda, mga tuwalya at kung ano-ano pa. Kailangan ko ng 2 bedsheet, 2 kumot, bale 6 na punda, isang sofa cover at saka isang throw pillowcase plus isang waterproof mattress protector. So sa dami ng yon, ibig sabihin ganun din kadami yung kailangan kong labhan. Sobrang na-compress na talaga itong queen size na kutsyon namin dahil nga dito sa pwesto niya. Pero yan lang kasi yung pinaka the best na option niya so far or the best na pwesto niya so far. So even itong semi-double namin kutsyon from Dreamy, may mattress protector yan bago ko nilagyan ng itim na bedsheet. Magpapalit na rin pala ako ng mga punda at hindi rin talaga pwede na wala kaming hotdog pillow. Kasi ang pwesto talaga ng hotdog pillow na yan, doon sa pader malapit sa bintana. Kasi may mga times na kapag nandun nakasiksik yung mga anak ko, tapos ang himbing ng tulog nila, bigla na lang maririnig ko na uuntog sila kapag bumabalikwa sila habang tulog. Kawawa naman. May kalakihan nga yung kabuuan ng higaan namin, kaya hindi pwedeng isa lang ang kumot. So meron kami at least ginagamit 2 minimum na kumot. So nilalagay ko lang siya sa ilalim ng mga unan. So ayun, napakaganda nga pala nitong bedsheet na stripes na ginamit ko dito sa malaking kutsyon. Ang ganda niya. Tapos syempre may kumot din tayo para dito sa maliit na kutsyon. Hindi pa rin ako naglagay muna ng kurtina dahil hindi pa pala ako naka-order nung curtain rod handle. Maybe next time na lang. Kailangan ko rin palitan ng cover yung sofa. So before, at least inaabot ng 2 linggo bago palitan ko ng cover itong sofa namin. So naisip ko, why not gawin ko na rin siyang weekly? Total 2 naman yung cover na nakalaan para sa sofa na yan. Kasi lagi nga yung ginagamit ng mga anak ko, ginagawang slide, bahay-bahayan. Na-i-clear ko na rin yung mga nakapatong sa ibabaw ng drawer ni Pinggoy. Ang nakalagay lang naman dyan is lamp, mga remote ng aircon, ng projector, wet wipes, and magpapalit na rin pala ako ng tuwalya namin. So para lang dito sa mga inalis ko kanina na mga bedsheet, punda, sofa cover, mga blanket, pati na rin itong tuwalya. Siguro aabutin ng 3 o 4 na salang sa washing machine bago ko matapos yung mga So anyway, ito nga palang butter yellow na tuwalya is for me.
me. Next naman itong purple na towel for Pinggoy. Yung tuwalya ko lang talaga yung naiiba ng quality. Yung sa mag-aama ko, pare-pareho sila. Like same style, design, ganyan. Iba-iba lang talaga yung kulay. Kasi nung binili ko yan, mga 2 years, 3 years ago, naka-buy 2 plus 1 yan. Dito lang din pala nakasabit yung lint roller. Kasi yan lang madalas yung ginagamit ko kapag nagtatanggal ako ng dumi or alikabok, hair fall sa higaan, sa unan, sa sofa dito sa kwarto. Ayan, at finally, maayos na ulit dito sa kwarto namin. Sobrang relaxing na ulit. Magpahinga dito, tumambay. So, sa mga naghahanap po ng mini vlog ko for today, wala na muna. Kasi wala rin ako masyadong ganap ngayong araw. Dito ko lang din pinwesto sa paanan yung dust mite vacuum, pati na rin yung laptop backpack ni Pinggoy dahil gusto niya, nasa kwarto yung laptop niya para daw hindi naiinitan, nalalamigan din daw ng aircon. At syempre, ang pinaka-finale, pinaandar ko lang itong Lumos Radiant 2 na projector para makanood lang kami dito ng either movie or series. So, ayun lang muna for today's video. Bye!